Gusto marestuhin ng pulisya sa UK ang babaeng ito dahil itinuring nila siyang isang napakalaking banta sa lipunan, mga kaibigan. At maisip mo ba kung ano ang pinag-uusapan ng babaeng ito na dahilan kung bakit siya kinatatakutan nila ng sobra na tinatakot pa siyang arestuhin habang siya ay nagbabakasyon? Ibig kong sabihin, hindi ka na magugulat na marinig na may lakas loob siya. Ang kahihiyan ang kumpiyansa na magsalita tungkol sa Islam. Hindi pa huli ang lahat para alisin ang Islam sa ating mga silid-aralan. Hindi pa huli ang lahat para alisin ang Islam sa gusaling iyon. Hindi pa huli ang lahat para alisin ang Islam sa bawat opisyal na opisina sa bansang ito. At hindi lang dahil hindi pa huli ang lahat, lubhang mahalaga ito. Kung gusto nating iligtas ang bansang ito, kailangan nating alisin ang Islam sa bawat posisyon ng autoridad. Kaya maiintindihan mo kung bakit maaaring makita yon bilang medyo kontrobersyal. Pero ang nakikita ko doon ay isang kumpiyansang babae na ipinapahayag ang kanyang paniniwala dahil napag-aralan na natin at napagdesisyonan na ang Islamisasyon ay isang pampulitikang entidad na sinusubukang mangibabaw, ngunit nagkukunwari itong isang relihiyon. At kaya, syempre, kapag may narinig kang nagsasalita laban sa isang relihiyon sa ganong paraan, parang racist pakinggan. Pero kapag naintindihan mo kung ano talaga ang plano ng Islamisasyon, parang may lohika naman, ipaglaban mo ang iyong bansa laban sa mga mananakop. Alam mo yon, parang wow, mind blown. Gayunpaman, Sa kasama ang palad, ang katotohanan na ang babaeng ito ay handang magsalita ng kanyang opinyon ng malinaw ay nakaka-offense sa maliliit na pulis ng Inglaterra na sobrang takot na may magsabi ng kahit kaunting kontrobersyal na bagay. Dahil baka mawalan sila ng kapangyarihan. Iyan ay ibinigay sa kanila sa isang gintong bandeha ng milyon-milyong Islamista na nakalusot sa kanilang bansa. Ito ay tiwali at may problema. At ngayon, pinagbabantaan nila siyang arestuhin. Hindi ito pagmamalabis. Panuorin natin ang kanyang video at ang kanyang sagot. Sige. At mga kaibigan, dapat lang ninyong malaman na kilala namin ang babaeng ito. At sa isang saglit, malalaman ninyo kung saan. Hello, magandang hapon. Ang pangalan ko ay Kelly J. Keane. Na-record ko ang pinakabagong pakikipag-ugnayan ng pulis. Ito na yata ang aking panglima. Beses na kinausap ako ng pulis tungkol sa mga salitang sinabi ko o sa isang bagay na hindi naman talaga krimen. Habang pinapakinggan ninyo ang recording ng tawag na ito, tandaan ninyo na kasalukuyan nating pinapalaya ang mga mararahas na kriminal at mga kriminal na sangkot sa mararahas na sexual na krimen. Mamanahatulang kriminal mula sa ating mga kulungan dahil puno na ang mga ito. Kaya sana magustuhan ninyo ito. Ito ang Metropolitan Police. Sobrang sira talaga sila. Oo, totoo yan, totoo yan. Medyo sira talaga sila. Ngayon, makikinig tayo sa ating recording maya-maya lang. Pero guys, kilala nyo ba si Kelly J. K. Kelly J. Keane? Naalala nyo ba yung napakagandang video na naibalita natin noon pa? Knowing you believe the lie that inclusion was everybody's friend. When the truth now we all know that was the beginning of the end. You didn't fight back, you failed to resist, and now the country is under their fist. No sun, no fun, no sky. All the music now must die. No more thinking thoughts, Sharia council, schools and courts. Welcome to Britain under the brand new caliphate. Hindi na libre. Cover your face, your hair, your feet. You're now enslaved in a British caliphate. Don't you love the British caliphate? Siyang henyo sa likod ng video na ito na talaga namang gustong-gusto ko. Sa tingin ko, napakatindi ng paraan ng paghahatid niya ng mensahe. At si Kelly ay hindi kailanman natakot o umiwas. Kasama rin siya sa video na maaring napanood mo na. Tinalakay din natin yun dito. Kung saan sinasabi niya sa mga tao sa kalsada na hindi siya naniniwala na dapat silang yumuko ng relihiyoso dahil ito ay tanda ng dominasyon. Sa totoo lang, hindi siya yung tipong umiiwas sa kanyang mga opinyong politikal at iyon ang tunay kong hinahangaan sa kanya at sa lahat ng ginagawa niya. Ang CPS ay isang problema ng Muslim Network. Anong problema sa CPS? Paulit-ulit niyang pinag-uusapan ang mga issue at talagang inilalagay ang mga ito sa sentro ng ating atensyon. At ang mga pulis sa Inglaterra ay talagang natatakot dyan.
Nakatira tayo sa panahon na ang pag-uusap tungkol sa isang bagay ay laging mas masama kaysa sa totoong nangyari. Tama ba? Nandun siya, sinasabi niya, naniniwala akong may totoong problema. Gusto kong ipagtanggol ang aking lungsod. Gusto kong may gawin. Gusto kong ipagtanggol ang aking bansa. Nakikita ko kung ano nangyayari sa mga bansang pinapayagan ng Islamic takeover. Hindi ako sang-ayon na mangyari yon sa UK. At ang tugon ng mga pulis ay arestuhin siya. Bantaan siyang arestuhin. Sa totoo lang, talagang nakakabaliw ito. Sobrang nakakabaliw, di ba? At siya ay hindi isang taong kayang patahimikin nila at hindi nila gusto yon. Hindi nila gusto ang isang babae na handang magsalita. Hindi rin nila gusto ang isang lalaki na handang magsalita. Ayaw nila sa kahit sinong handang magsalita at ilantad sila bilang mga nagpapahintulot sa mga mananakop. Dahil sa huli, isa itong malaking pagtataksil. At talagang nararamdaman ko. Na darating ang panahon na lahat ng sangkot sa pagpapahintulot sa pananakop at pag-agaw na ito ay makikita sa parehong paraan tulad ng mga taong nagtaksil sa lipunan noon. Alam mo, lahat ng mga kwento tungkol sa mga bayani ng digmaan at pagkatapos ay yung taong nandoon ang taksil. Ganito na ang naging mga taong ito. Ang pulis, ang gobyerno, naging mga taksil sila sa ating lipunan at binabatikos niya iyan. At ayaw nila yon sa kanya. Ibig kong sabihin, nagulat ka ba? Hindi lang talaga nila gusto yon. At isinulat niya dito, huwag ninyong ibahagi ang post na ito dahil baka gusto kayong kausapin ng Met Police UK. Pinag-uusapan niya kung paano siya naglalakbay, nagbabakasyon siya, at na kailangan talagang may magbago dahil seryoso silang interesado na arestuhin siya dahil sa kanyang pagsasalita. Kailangan nating alisin ang Islam mula sa bawat posisyon ng autoridad. Ngayon, makalipas ang 3 buwan, ang talumpating iyon, ang mismong mga salitang iyon, ay masyadong makapangyarihan, masyadong nakakahikayat. Sobrang lakas ng epekto na ngayon ay nahaharap na sa banta ng pag-aresto si Kelly J. Keane, habang ang Metropolitan Police ni Khan ay nakikipagsabuatan sa CPS upang gamitin ang mga salitang iyon para ipakulong siya. Naitala ko ang pinakabagong pakikipag-ugnayan ng pulisya. Sa tingin ko, ito na ang aking ikalima. Na kinontak ako ng pulisya tungkol sa mga salitang sinabi ko o sa isang bagay na hindi naman talaga krimen. Yung una ay tungkol sa aming liham at gusto ka naming imbitahan para sa isang voluntaryong panayam kaugnay ng 2 magkaibang investigasyon. Gaganapin ito sa isang istasyon ng pulisya sa London at magtatagal ito ng kaunti. Pakiusap. Si Harasan? Kaya ang 2 paratang ay galing sa iyong United Kingdom rally. May reklamo tungkol sa iyong talumpati, particular na tungkol sa sinabi mong kailangan nating alisin ang Islam mula sa ating mga silid-aralan. Hindi pa huli para alisin ang Islam sa gusaling yon. Hindi pa huli para alisin ang Islam sa bawat opisyal na opisina sa bansang ito. At higit pa dyan, huli na. Hindi pa huli ang lahat. Kung gusto mo talagang iligtas ang bansang ito, kailangan nating alisin ang Islam sa bawat lugar ng buo. Sige, umaasa ako na hamunin nila ako sa totoo lang at dalhin lalaban natin ka ba? ito sa korte. Oo naman, Lalaban syempre, ka ba? isang formal na babala ng pulis. Oo naman, syempre, hindi ko kailanman tatanggapin ang isang formal na babala ng pulis. Pakiramdam mo na hindi Oo. sila titigil. Hindi titigil hanggat hindi nawala ang iyong kalayaan, ang iyong mga karapatan. At ikaw ay isang ina, ikaw ay isang asawa. Ibig kong sabihin, paano ka nito naaapektuhan sa personal na antas? Sa personal na antas, pakiramdam ko na kailangan naming dalhin ito hanggang sa logical nitong katapusan para maiparating ang punto. Ngayon, malinaw na ayaw kong makulong. Wala namang gustong makulong. Ayaw kong mapunta sa korte kung hindi naman kailangan. Pero kung iyon ang kinakailangan, para madising ang mga tao sa kung ano sa nangyayari sa bansang ito. Ang mga special interest group na kinakampihan ng pulis at pinakikinggan na parang mga leader ng komunidad. Kung ganon, ayos lang. Lagi kong sinasabi na handa akong gawin ang lahat para siguraduhin na naiintindihan ng lahat na meron. May mga lalaki na pumapasok sa mga lugar ng kababaihan at gumagawa kami ng mga karumal-dumal na bagay sa mga bata gamit ang puberty blockers at cross-sex hormones. Kaya alam mo, maaring kailanganin talaga yon. Natatakot ba ako? Hindi naman talaga. Sa tingin ko ba kailangan may magbago? Oo. Ayos lang ba kung mangyari ito sa akin? Oo naman. Kung hindi ako, sino pa? Kaya ako na lang talaga. Ibig ko sabihin, ang kumpiyansa ng isang babaeng handang magsabi na oo, isa akong ina. Pero sa huli,
Kung arestuhin nila ako, ayos lang. Dalhin natin ito sa korte, pag-usapan nating lahat ito, ilabas natin ang usapang ito sa kalsada. Ito ang klase ng kumpiyansa na kailangan ng mas marami at mas marami pang tao sa UK na maging komportableng makaramdam nito. Dahil umaasa sila na handa kang magsalita basta't walang mangyaring masama sa'yo. At ang basta't walang mangyaring masama sa'yo ay eksaktong yon ang tinatayaan nila. Nagsisiguro sila sa kanilang mga taya dahil alam nilang hindi ka talaga handang isugal ang sarili mo. Kaya ang kailangan lang nilang gawin ay lumika ng sapat na pressure para matakot kang magsalita at mapatahimik nila ang lahat. Pero habang dumarami ang mga taong lumalantad at nagsasabi, ito ay talagang kalokohan, mapapatuloy kaming pag-usapan ito. Hulihin nyo kami, gawin nyo ang gusto nyo, gagawa kami ng malaking ingay tungkol dito. Habang dumarami ang ganitong tapang, unti-unting nawawala ang takot na magsalita. At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga taong tulad ni Kelly. Oo, nagsasabi siya ng mga kontrobersyal na bagay. Maaaring hindi ka lubos na sumasang-ayon sa kanya. Pero ang mahalaga ay handa siyang magsabi ng, tingnan mo, ito mismo ang kanilang taktika. Tinatakot nila tayo, hindi ako natatakot dito. Ilalantad ko ang sarili ko at gagawin kong mukha ng adbokasyang ito ang sarili ko kung kinakailangan. Pwede nila akong hulihin. Hindi kami titigil hanggat hindi nauunawaan ng lahat ang mga problemang kinakalaban namin. Yan ang uri ng tapang na kailangan para talagang harapin ang mga isyung ito. Dahil kung wala kang mga taong may ganitong tapang na handang maaresto, ang mangyayari ay magkakaroon ka ng isang lipunang pinapatahimik lang. Lahat ay nananatiling sunod-sunuran at ang mga sunod-sunurang tao ay napakadaling sakupin. Maraming salamat sa inyong atensyon sa usaping ito.